Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na natin ang mga chismisan sa paligid. Agoy. Alam mo, sabi ko nga sa inyo si Banat Bay ayaw niya sa chismis. Ano ba ibig sabihin ng chismis? Chismis ay yung walang ebidensya. Oh. Pero this time, abay may nabasa tayo. Naku po, patay tayong bata ka. Eto na sinasabi ko eh. Huwag niyong ginagalit si Baste. Alam nyo, kayo mga chismoso, huwag ninyong ginagalit si Baste dahil si Baste, ayan ang tipo ng tao na yung karakter niyan, walang pakialam. Hindi huy sa politician, ika nga. Kita nyo naman nung nagalit siya kay Bongo, di ba? Nagsalita siya. Pero walang problema kung magbabati-bati sila. Di ba? Ganun naman siya eh. Yung bagang totoong tao, ika nga. Nung nagalit naman siya kay Aimee, ganun din. Binira niya rin, di ba? Walang ano siya eh. Yan ang gusto ko sa mga Duterte. Alam mo yon, particular dito kay Baste, pagka talaga, diretsuhan. Walang paligoy-ligoy. Ika nga hindi galaw politiko. Kasi alam mo, kahit po ako, mga kababayan, yan ang isang bagay naasiwa ako sa mga politiko, yung they're trying to be nice because of politics. I hate that, sa totoo lang. Kasi sa akin, pag mali, pag tama. Yun ako eh. Ayoko nung paligoy-ligoy pa. Ako yung tinataong prangka, ika nga. Diyan ko nakita si Baste, di ba? Prangka si Baste. Alam nyo, kami po, marami po kaming alam. Hindi po kami nagsasalita dahil ayaw namin pong sumausaw, ika nga. Ayaw namin pong nangingialam sa mga personal na buhay ng mga politiko. Kasi ano naman pakialam namin? Di ba? Ano bang, una-una, anong pakialam natin kung isang tao, maraming lalaki, maraming babae, wala tayong pakialam dyan. O mahilig siyang kumuha ng pokpok, o mahilig siyang kumuha ng bakla. Wala tayong pakialam dyan. Diba? As long as that person o that public official is doing his job, abay problema niya na yan, personal na. Ang mga away sa pamilya ay personal na nila. Diba? O hiwalay si ganito. Unless, yung isang politiko, tulad nung isang congressman na may kabit di umano, allegedly, na vlogger, kasi nga, kasal ka pa. Ibig sabihin, legally, you are bound by marriage. Ika nga, ikaw ay, anong tawag doon? Ikaw ay nasasakop pa ng batas ng kasal. Ika nga. So, pag ginawa mo yung katarantaduhan na mambabae, ibang usapan yun. Ibang usapan yun, di ba? Kasi siyempre, ikaw mismo isang mambabatas pero nambubutas ka. Gagong putang inang yan. Gago! Di ba? Ewan ko ba ito mga mambabatas natin, mahilig mambutas, ano? Ang dami kong kilala dyan eh. Puro mga manyakol eh. Sabi ko sa inyo, meron pa isa dyan, akala mo sobrang linis. Pero nung one time, matagal na to, panahon pa to ni Mocha. Nung nakasabay namin sa eroplano. Utangin na, lumapit kagad sa akin yung titig ng mga matatandang manyak. Wag. Mga kababayan ko, ha? Lalo na yung mga manyakol na matatanda. Kung gusto nyo tumitig, mag-shades naman kayo para hindi halata. Talagang sa eroplano, di ba? Sikip-sikip nun. I mean, politiko ka, kilalang kilala ang politiko. Tapos biglang pagdaan mo ka, guys, sinundan mo mula pa hanggang hanggang ulo. Hindi, dumaan muna sa sa McDo. Tapos tumingin sa ulo. Nauna yung paa. Di ba may mga ganun eh. Tapos sabay bigay ng calling card dun sa balalay niya. Bigay mo to sa manager. Pagdating doon sa hotel nila, kontakin ako kamo ng manager. May ganun, manyakol. Alam mo, pag sakay namin ng van, sumakay ako dun sa harap, inabot kagad yun. Uy, sabi ni Kong,
Courtesy call daw kayo. Pagkadating nyo ng hotel. May courtesy call? Hayop! Sabi ko talaga dun sa pasensya na pagod kami ha? Wala pa kaming tulog. Gusto nyo beng-bangin na kagad. Mga animal kayo ha? At saka hindi kami pumapasok sa ganyang trabaho. Kaya rin tumagal ang grupo ko dahil hindi nga kami dyan eh. Marami dyan mga grupo, yung lang nila, yung palabas lang po yung sayaw-sayaw nila. Pero sa amin po, yung pagiging sexy hanggang stage lang yun. Bakit ko kinikwento ito? Hindi para siya pagmamalaki sa grupo kong Mocha Girls. Hindi. Kinikwento ko ito kasi ganyan talagang karakas ng ibang mga congressman natin. Alam mo, wala sana akong pakialam kung single ka. Kung maging manyak ang single, problema mo na yan. Kaskas mo sa pader. Pero kung manyak ka na may asawa ka na, tangin na ka. Yun ang masasabi ko sa'yo. Diba? Bakit? Tumaba na ba ng todo-todo yung asawa mo at ayaw mo na? Huwag ganun. Diba? Papayatin mo kung gusto mo, paseksiin mo. Problema mo na yan. Kasi alam nyo mga kababayan, ako kasi wala akong pakialam sa ganyan kung yung mga personal. Ang dami kong alam Sa totoo lang kung gusto ko talagang manira lang at gusto ko lang, alam mo yon, gumawa lang ng controversy. Di gagayain ko na lang sana yung isang vlogger, yung yung pangalan ng baklang scammer? Nakalimutan ko na yung pangalan ng baklang scammer na yun Yung puro, yung mga chismis. Pangalanan nyo nga dyan. Kaya na lang magpangalan. Yung baklang scammer na yun, di ba? Kung gusto ko lang kumita, ang dami kong pwedeng i-chismis sa inyo Ay, sabi ko sa inyo, napakarami. Kaya lang, again, wala akong pakialam doon sa mga personal na buhay nitong mga hayop na congressman na ito. Wala akong pakialam sa kanila, doon sa kanilang personal. Titirahin ko sila, babanatan ko sila doon sa mga trabahong hindi nila nagagawa. Diba? Kasi feeling ko, yung mga ganyan, pang-chipi pa yan yung ganyang babanatan mo dahil sa ganito, dahil sa kabit, dahil sa ganyan. Medyo, para sa akin, maaaring doon sa iba, trip nila yon. Para sa akin, masyadong mababaw yan. Oo, kakagatin ka for the views, okay. Totoo naman, di ba? Ano mas gusto ninyong panoorin? Yung huli, ang kabit ni Congressman Tutut. Ganon, di ba? Halimbawa, mas gusto nyo yung impeachment trial, hindi matutuloy dahil sa... mas ikiklik nyo? Di ba mas ikiklik nyo yung, ay, kabit ni Congressman, si ganito. Ay, talaga may kabit. Di ba? Siyempre, kasi nga naman, pambirang buhay Alam mo naman tayo mga Pilipino, pastime yung chismis pag uwi sa bahay. Asan na yung mga kachismisan natin dito? Kakachismisan lang doon sa opisina, pag uwi, chismisan na naman. Hilig natin yan Kaya tuloy, yung mga ibang vlogger, natitempt tuloy na gumawa na lang ng chismis. Ayan, nagsalita na si Baste. Yan, patay tayo dyan. Nangyari kayo kasi kayo mga chismosa kayo Gago! Ngayon, susubukan natin hindi magpangalan para naman ito, for the sake of protecting them, susubukan natin hindi magpangalan. Okay? Pero kayo na lang ang mag-read between the lines. Ika nga. Maging mautak na lang kayo sa panunood na ito. Panoorin nyo na lang na maigi at basahin nyo na lang yung sinasabi ni Baste at ng aking sinasabi. Kung kayo ay matalino at magaling, dapat to nababasa nyo kung ano yung ating nais ipatawid. Ika nga. Okay? Ito. Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Ito po. May bagong balita. Ayan. Ayan. May nagselos? Dakba! Patay tayo dyan! Sino kaya yung nagseselos? Baste side with Rodi's rumored lover amid feud among Duterte loyalists. Dakba! Ayoko na. Sabi ko na Shit! Alam mo yun? Sabi ko na nga ba? Alam mo, kasi, yung mga, again wala po akong sinasawsawan dito. Kaya lang,
Sumusobra na. Sumusobra na. At tinatamaan na si Pangulong Duterte. Kaya magsasalita na tayo. Yan. Again, I have nothing against with those vlogger na gumagawa ng chismis for the sake of their content. Wala tayong magagawa kung bobo ka talaga. Gagawin mo talagang chumismis na lang. Bobo ka Ganun talaga pag bobo, gawa ka na lang ng chismis. Kaya lang ang problema, tinatamaan na si Pangulong Duterte. Naiiskandalo na ang pamilya niya. Naiiskandalo na siya. So kung ikaw ay totoong Duterte supporter, kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka na. Bakit? Naiiskandalo na si Tatay Digong. Are you listening? Tumahimik ka na dahil inuungkat mo na yung buhay ni Pangulong Duterte. Binababoy mo na siya. Kung ikaw may problema ka doon sa ibang nasa paligid ni Pangulong Duterte, makiramdam ka naman. Dahil ang nabababoy, hindi yung tinitira mo, kung hindi si Pangulong Duterte. Unless totoo yung narinig kong bayad ka para gawin ito. May narinig ako. Pero hindi ko na lang yung i-consider. Pero may narinig akong binabayaran ka ng isang taong nagseselos kay Pangulong Duterte. Ngayon, kung akala mo nakakatulong ka sa pamilya na Duterte, eto na yung anak ni Pangulong Duterte, nagsalita na. So this time, you better shut up ka na. Shut the fuck up. Pak, yung nagpapak ka ng ng gamit. Ganun. Ibig sabihin, lumayas ka na dyan. Bakit? Eto na sinasabi Sana hindi ko mapakita yung pangalan. Andali lang Sabi dito, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte appears to have thrown his support behind Cagayan de Oro Councilor Joylyn Gerly Balaba. Eto mga kababayan this is an open secret. Anyway, dilantad na naman ng iba A known ally of his father, former President Rodrigo Duterte, amid growing tension among Duterte's camp online supporter. So mainstream na kayo, mga animal kayo. In a recent Facebook post, the younger Duterte shared a video from Billionario News channel featuring Balaba's visit to the former president at the ICC Detention Center in The Hague, Netherlands. His caption read, "Kanang sigag langi," hindi ko naman, pasensya na, baka magkamali ako, hindi ko na babasahin sa Bisaya. Ang translation, "What I don't like are those who keep babbling nonsense." Yung mga ayaw daw niya ay yung mga taong putak lang ng putak. At ano yung pinuputak? May sense ba o wala? Nonsense. The post was widely interpreted as a dig at critics of Balaba, particularly online personalities. Among those who echoed Sebastian's sentiments was Duterte supporter Tio Moreno, who posted a similar video with the caption, "Buti pa si Gerly Balaba. Friends ni VPSD. Ang iba dyan, nga." Matuto tayo Totoo yung sinabi ni Tio Moreno. Yung mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte ay suportado ni VP Sara Duterte.
Sa katunayan niyan, hindi na nakapagpigil si Baste. At sinasabi niyang itigil na yung bunganga ninyo na nonsense. Huwag niyong antayin na pangalanan kayo at durog kayo. Huwag niyo nang antayin. Pangalanan pa kayo ni Baste. May alam po kasi kami na hindi namin pwedeng sabihin dahil we are not authorized to say it. Pero makiramdam na lang kayo. Ang tinitira ngayon kasi dyan sa The Hague ay yung dalawang malapit kay Pangulong Duterte. Akala ko ba galit ka? No. Sa mga may babae o may girlfriend. Tandaan ninyo, annulled po si Pangulong Duterte. So walang ginagawang masama si Pangulong Duterte. Kung sakasakali na marami siyang jowa, anong papakialam nyo? Hot si Pangulong Duterte. Diba? At iyan na nga, isa pa nga sinabi ni Tio Moreno, gusto daw ni VP Sara Duterte, which is, I don't think this person will talk na walang basihan. At alam ko rin, through confirmation, talagang walang problema si VP Sara Duterte at sila Baste doon sa mga binabanatan ng ilang mga chismosa at chismoso na mga tao dyan sa The Hague. So kung ikaw ay totoong Duterte supporter, kayo mga nandiyan sa The Hague, kung ikaw ay totoong Duterte supporter, tumahimik na kayo dahil tinatamaan na ang pamilya Duterte. Kung talagang Duterte supporter kayo, tatahimik kayo kasi alam nyong pinagpepiestahan na ng media yung katulad nitong girlfriend. Dahil sa putang inang kadaldalan ninyo. So kung ikaw ay sunod-sunuran ka pa rin sa mga vlogger na chismosa, hindi ka talaga Duterte supporter, chismosa ka lang. Kahit si VP Sara Duterte, walang problema doon sa dalawang binabanatan dyan na tinatawag na girlfriend daw ni ni Pangulong Duterte. Kaya nga ang title nito may nagseselos. May nagseselos. At itong nagseselos na ito, may binabayaran. Para wasakin itong dalawang malapit kay Pangulong Duterte na, alam nyo, ilang araw ko na ito iniisip kasi matanda na yung tao eh. Kung gusto niya magmahal ng iba, kung gusto niya magjowa ng iba, o kung may nagmamahal sa kanya ng iba, hindi ko kinukonsinte ang pero ipagkakait pa natin sa kanya. Kung may yung kaligayahan niya na andun sa iba. 'Di ba? Ipagkakait pa ho natin. Kung sakaling totoo let's assume na totoo yung mga naririnig natin sa balita. Ipagkakait pa ba natin yan? Nagawa naman niya yung trabaho niya. Kahit kasama niya yung dalawa na yan nung panahon na presidente siya. Personal matter na yan eh. Bakit tayo nakikisawsaw? Nagawa naman niya yung trabaho niya. Bakit niya tayo sinasawsawan pa ito? Diba? Ano motibo? Ako alam ko. Pera. Sabi ko sa inyo, alam ko yan eh. Jukebox yan eh. Sabi nga nila, kung gusto mong dumihan yung iba, magmamalinis ka, dudumihan mo yung iba, di ba? Para magmukha kang malinis. Utang ina nyo. Sa totoo lang, amoy na amoy namin kayo. At kumpirmado ito sa pamilya. Hindi na lang ako magsasalita pero kaya nga ako ayokong sumausaw dito sa issue na to eh. Kasi malalim ito.
malalim ito. Kaya lang, ang dami ng tanga na nadadala. Pero kung talagang Duterte supporter kayo, magising kayo, tinatamaan si Pangulong Duterte, at sigurado ako umaabot sa kanya yan. Parang yung sinasabing pinagkakait nyo. Sabi ko sa inyo, alam namin. Kaya ito ay huling warning ko na sa inyo to. Hindi, I'm not against with anyone. Kaya lang ako nagsalita about this. It's because si Duterte na po ang tinatamaan. Ang pamilya Duterte na ang tinatamaan. Kaya nga nagsalita na si Baste eh. Di ba? Kaya nagsalita na siya. At shinare niya. Ano ba yung shinare niya? Ito. Ayan o. Di ba? O yan yung shinare niya. Kanagsigig lagi raman nila. Sorry, hindi ko talaga alam eh. Di ba? Ang ayaw na niya yung nagsasalita ng nonsense. Sana lang po. Matauhan na ho tayong mga nagdadaldal dyan sa dahig. Mag-concentrate tayo sa alam mo, nakakagulo kayo eh. Nakakagulo talaga kayo. Yung mga sumasawsaw dyan, nakakagulo kayo. Mag-concentrate tayo sa paano ba mangyayari sa impeachment. Ang daming mahalagang issue sa lipunan. Tapos etong pinag-aaksayahan nyo, yung away ng ilang putang ina nyo talaga. Away ng pamilya kung meron man. Hindi nyo kasi alam eh, meron yan ng malalim na ano yan eh, malalim na usapin yan eh. Kaya nga dapat, wag nyo nang sawsawan. Wag nyo nang ungkatin. Hayaan nyo sila mag-usap-usap, pamilya nila yan eh, ba't nyo pa pinakikialaman? Di ba? Nagmamagaling kayo eh. As if concern kayo sa bayan, ulul. Concern kayo sa views nyo. Concern kayo dahil bayad kayo para siraan ng pamilya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami,
wala